Hindi ko kailanman inakala na ang isang simpleng papel na pinagpuyatan ko ng husto ay magiging sanhi ng aking pagbagsak. Nasa harap ako ngayon ni Dean Ramirez, at ang kanyang mga mata ay parang nanunuot sa bawat buto ng aking pagkatao. Pandaraya. Iyan ang matinding akusasyon. Isang salitang kinamumuhian ko, isang kasalanang kailanman ay hindi ko nagawa. Ang kaba ay bumalot sa buo kong pagkatao, kaya't nanginginig ang mga kamay ko habang nakaupo ako sa tapat ng kanyang lamesa. Ang aking mundo, na dati perpekto at punong-puno ng pangarap, ay biglang gumuho sa isang iglap. Miss Alcantara, malamig niyang sabi, at ang bawat salita niya ay parang yelo na tumutusok sa aking dibdib. May sapat kaming ebidensya na nagpapatunay na nandaya ka sa iyong huling pagsusulit. Paanong nangyari ito? Bakit tila ang buong mundo ay naniniwala sa aking pagkakasala? Ang pagpatak ng relo sa dingding ay tila napakabagal. Ang bawat segundo ay nagpaparamdam sa akin na ako'y nakakulong sa isang bangungot na ayaw kong maniwala. Ako si Clara Alcantara, at sa mata ng marami, ang buhay ko ay perpekto. Bilang isang babaeng nagsisimula pa lang sa aking karera at madalas mapuri sa aking itsura, mahaba at diretso ang buhok ko, may maamong mukha at may ngiting laging nakapinta sa labi, ako ang tipo ng estudyanteng pinapangarap ng bawat magulang. Nasa huling taon ako sa isa sa pinakaprestihiyosong unibersidad sa bansa, at consistent Dean's Lister. Summa cum laude ang aking target, at halos nakasisiguro ako na makakamit ko ito. Ang aking ama ay isang matagumpay na negosyante, at isa siya sa mga pinakamalaking donor ng unibersidad. Palaging ipinapaalala sa akin ang tatay ko na ang edukasyon ang pinakamahalagang pamana na maibibigay niya sa akin, kaya naman pinagbutihan ko talaga ang pag-aaral. Hindi lang ako mahusay sa akademya, kundi aktibo rin ako sa mga extracurricular activities, may malawak na network ng kaibigan, at laging nakangiti. Ang pangarap ko ay maging isang matagumpay na marketing executive sa isang malaking kumpanya, at alam kong nasa tamang landas ako. Ang lahat ay nakaplano, maayos at punong-puno ng pag-asa. Wala akong inaalala kundi ang aking pagtatapos at ang mga bagong kabanata na naghihintay. Ang araw-araw ko ay punong-puno ng pag-aaral, pagbabasa sa library, at pakikipag-ugnayan sa aking mga kaibigan. Mahal ko ang buhay estudyante, ang bawat araw ay may bagong kaalaman at hamon. Nagsisikap akong maging balanse sa lahat ng bagay, akademiko, sosyal at personal. Ang aking mga propesor ay palaging nagbibigay ng magagandang feedback sa aking performance, at ang aking mga kaklase ay madalas na lumalapit sa akin para sa tulong sa kanilang mga aralin. Ito ang buhay na binuo ko, puno ng dedikasyon at pagsisikap. Pero ang perpektong mundong iyon ay nagsimulang gumuho nang dumating si Professor Reyes. Bagong salta lang siya sa departamento namin, at agad siyang naging usap-usapan dahil sa kanyang pagiging istrikto at sobrang taas ng tingin sa sarili. Mayabang siyang lumakad sa hallway, laging may daladalang mamahaling kape, at ang kanyang mga mata ay parang laging nanghuhusga. Sa unang araw pa lang ng klase, ramdam ko na ang kakaiba niyang pagtingin sa akin. Hindi ito paghanga, kundi tila isang uri ng pagkasuklam na hindi ko maintindihan. Sa tuwing nagtatanong ako o sumasagot, palagi niya akong sinasagot ng sarcastic na tono o kaya ay binabaliwala lang. Minsan, habang nagdidiscuss siya, bigla niyang ididirekta sa akin ang kanyang tingin na tila may pinapahiwatig na hindi ko maintindihan. Miss Alcantara, sasabihin niya na tila may bahid ng pagdududa sa kanyang boses, sigurado ka ba sa sinasabi mo? O sadyang umaasa ka lang sa ibang bagay? Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin sa ibang bagay, pero ramdam ko ang init ng dugo sa aking mukha. Nakita ko ang pagtaas ng kilay ng ilan sa aking mga kaklase. Ang mga tingin nila sa akin ay puno ng pagtataka. Ang mga kaklase ko, napansin din ang kakaibang pakikitungo niya sa akin. May mga pagkakataon na kahit tama ang sagot ko, hahanapan niya ng butas at ipapahiya ako sa harap ng klase. May isang beses na pinagtawanan niya ang aking pagkakabigkas ng isang salita, kahit na malinaw na tama naman iyon. Hindi ko maintindihan kung bakit. Wala akong ibang ginawa kundi maging isang masikap na estudyante. Ang unang pagkakagambalang ito ay nagsimula sa akin ng pagdududa. Bakit niya ako kinainisan? May nagawa ba akong mali? Ang mga tanong na iyon ay bumabagabag sa akin gabi-gabi. Ang bawat umaga ay tila may dalang bagong kaba bago pumasok sa klase niya. Hindi nagtagal, lumala pa ang sitwasyon.
Ang mga grades ko sa kanyang asignatura ay biglang bumaba, kahit na pakiramdam ko ay ginagawa ko ang lahat para makakuha ng mataas. May isang project kami na pinagpuyatan ko ng ilang gabi, halos hindi ako natulog, pero binigyan niya lang ako ng 3. Ang paliwanag niya, hindi sapat ang lalim ng pagkakaintindi mo sa paksa, Miss Alcantara. Siguro, masyado kang abala sa ibang bagay. Ang ibang bagay na iyon ay hindi ko pa rin maintindihan, pero ramdam ko na may masamang ibig sabihin ang mga salita niya. Ang mukha niya ay walang bahid ng anumang emosyon, na tila sanay na siya sa pagbibigay ng masasamang marka. Bukod pa rito, napansin kong lalo siyang naging malapit kay Miguel, isang kaklase namin na madalas makita sa tabi niya. Si Miguel ay isang estudyanteng hindi naman ganon kagaling sa klase, pero madalas siyang nakikitang nakikipag-usap kay Professor Reyes ng palihim sa mga sulok ng pasilyo. May mga pagkakataon na hihinto sila sa pag-uusap kapag nakikita nila ako, at magpapalitan sila ng tingin bago ngumiti ng kakaiba. At sa tuwing nagkikita kami sa hallway, palagi siyang may kakaibang ngisi sa kanyang labi habang nakatitig sa akin na parang may alam siyang hindi ko alam. Parang may pinagtatawanan sila. Hindi lang yan. Nagsimula na rin kumalat ang mga chismis tungkol sa akin sa departamento. May nagsasabing masyado raw akong mapagmataas, na porket anak ako ng donor ay akala ko raw ay hari ako sa universidad. Mayroon ding nagpaparinig na baka raw nadadaya ko ang grades ko, o kaya ay gumagamit ako ng impluensya para lang makakuha ng mataas na marka. Alam kong si Professor Reyes ang nasa likod nito, o ang mga taong malapit sa kanya na ginagamit niya. Nararamdaman ko ang pagiging mainit ng aking tenga sa tuwing naririnig ko ang mga bulungan. Pinipilit kong baliwalain ang mga ito, sabihin sa sarili ko na inggit lang sila. Pero ang bawat maliit na tusok na iyon ay nagdaragdag sa bigat ng pakiramdam ko. Ang dating masayahin kong buhay sa universidad ay unti-unting nababalot ng lungkot at takot. Ang dating kumpiyansa ko ay unti-unting nawawala. Gabi-gabi, bago ako matulog, naiisip ko ang mga sinabi at tingin ni Professor Reyes, at ang kakaibang pagngisi ni Miguel. May masama silang plano, at hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Ang takot ay dahan-dahang gumagapang sa aking dibdib. Dumating ang finals week. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng semester, dahil dito nakasalalay ang pangarap kong summa cum laude. Sa araw ng exam sa subject ni Professor Reyes, naramdaman ko ang matindi niyang titig sa akin mula sa kanyang pwesto sa harapan ng klase. Para akong isang hayop na tinutugis, ang bawat galaw ko ay nakabantay. Kahit nagsusulat ako ng sagot, ramdam ko ang kanyang mga mata na nakabantay sa bawat galaw ko. Mayroon siyang kakaibang ngisi sa labi na tila naghihintay ng isang bagay. Pinilit kong mag-concentrate, ang puso ko ay mabilis ang tibok. Pagkatapos ng exam, kinabukasan, may kumalat na balita. May problema raw sa isa sa mga exam papers. Hindi ko pinansin dahil sigurado akong hindi ako iyon. Ako ang pinakamaingat na estudyante. Pero kinabukasan, isang formal na summons ang dumating mula sa dean's office. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ako mapakali. Alam kong may masama nangyayari. Pagpasok ko sa opisina ni Dean Ramirez, doon ko nakita ang aking exam paper, nakalatag sa mesa, na parang isang ebidensya ng krimen. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. May mga binura raw na sagot at may nakita raw silang kodigo malapit sa upuan ko. Hindi ako nakakapanyo ko. Walang kodigo. Ang aking mundo ay biglang bumaliktad. Ang bawat pahina ng aking exam paper ay parang naglalahad ng isang kasinungalingan. May isang maliit na marka sa gilid ng papel ko, isang hindi gaanong halatang stain, na parang isang maliit na mansa, na napansin ko bago ko ipinasa. Noon ko lang napagtanto, ito ang ginamit niya para markahan ang aking papel. Si Professor Reyes mismo ang sumira sa aking exam. Ang galit at sakit ay bumalot sa akin. Paano niya nagawa ito? Ang mga mata ko ay nanlalaki sa pagkabigla at takot. Ang buong katawan ko ay nanghina. Ang aking pangarap, ang aking reputasyon, lahat ay nakasalalay sa balanse. At si Miguel, nakita ko rin siyang kasama ni Reyes sa labas ng opisina ng Dean, may ngisi sa labi, parang nagdiriwang sa kanyang tagumpay. Ang tindi ng sitwasyon ay lumampas na sa aking kakayahang lunukin. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Kailangan kong lumaban pero paano? Sino ang maniniwala sa akin? Habang nakaupo ako sa opisina ng Dean, parang bumabalik sa akin ang lahat ng detalye,
bawat piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabubuo. Ang maliit naman sa gilid ng aking exam paper na akala ko ay dumilang at hindi ko pinansin noon, ngayon ay parang ito ang susi sa lahat. Isang hindi gaanong halatang marka na sigurado akong ginamit ni Professor Reyes para matukoy ang aking papel at manipulahin ito. Maliwanag na mayroong pattern. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang aking matalik na kaibigan, si Alex. Kwento niya sa akin, Clara, may napansin ako kay Miguel. Masyado siyang close kay Professor Reyes at parang sinisikap niyang maging favorite ng prof. Parati siyang nagbibigay ng mga tip at impormasyon kay Professor Reyes. Nagkwento rin siya na ilang beses daw na nakikita niya si Miguel na pasimpleng sumisilip sa klase ni Professor Reyes kahit hindi naman niya subject. Bukod pa roon, sinabi niya na si Miguel ay nagpakita ng inggit sa akin, lalo na sa aking mga nakakamit sa klase. Noon ko napagtanto. Si Miguel, gustong-gusto niyang makipag-ugnayan sa akin dati, pero nilayuan ko siya dahil sa kakaiba niyang pag-uugali. Ito ba ang paghihiganti niya? O ginagamit lang siya ni Reyes para sa sarili niyang layunin? Lumabas na gusto rin pala ni Miguel ang summa cum laude at nakikipagsabuatan siya kay Professor Reyes para lang masira ang aking reputasyon. Kasabay ng mga alaala na ito, bigla kong naalala ang isang pag-uusap namin ng aking ama, ilang linggo pa lang ang nakalipas. Nabalitaan niya ang mga problema sa financing ng universidad at kung paano niya ito tinulungan. Anak, sabi niya sa akin noon, ang universidad na iyan ay malaki ang pagkakautang sa atin. Marami na tayong naitulong sa kanila. Ang pamilya natin ang isa sa pinakamalaking haligi ng institusyong iyan. Noon ko lang naunawaan ang bigat ng mga salitang iyon. Ang tatay ko, ang pinakamalaking donor ng universidad, ang may-ari ng pangalan na malaki ang paggalang. May kapangyarihan kami. Isang ideya ang biglang sumagi sa aking isip, isang ideyang magbabago sa lahat. Kung may balak si Reyes na sirain ang pangalan ko, handa akong gamitin ang lahat ng aming impluwensya para lang malaman ang katotohanan at ipagtanggol ang aking sarili. Ang dating takot ay napalitan ng determinasyon. Hindi ko hahayaang sirain nila ang pangarap ko. Kung gusto nilang maglaro, handa akong sumali. Ang dian, natila kumpiyansa pa rin sa kanyang ebidensya, at sa mga sinabi ni Professor Reyes, ay nagpatawag ng isang formal na pagdinig. Umupo ako sa upuan, kalmado sa labas, pero ang loob ko ay parang pinupunit sa galit at kaba. Sa tapat ko, nakaupo si Professor Reyes, mayabang pa rin, may ngisi sa labi, tila naghihintay na ako ay tuluyang bumagsak. Sa tabi niya, si Miguel na may mapanuksong tingin. Bago magsimula ang pagdinig, kinuha ko ang aking telepono. Isang tawag lang ang kailangan. Tay, mahina kong sabi, pero ang boses ko ay puno ng determinasyon. Kailangan ko po ang tulong niyo. Sinusubukan po akong i-expel sa Pandaraya, pero hindi po totoo. Pinagplano po nila ako. Ilang sandali lang at narinig ko ang galit sa boses ng aking ama. Ang kanyang boses ay malalim at nagbabanta. Huwag kang mag-alala, anak. Hahayaan ko silang malaman kung sino ang kalaban nila. Wala silang karapatang sirain ang pangalan mo. Matapos ang tawag, nagbago ang hangin sa silid. Ang dian, na kanina ay sobrang kumpiyansa at nagpapahiwatig ng kanyang desisyon, ay biglang naging balisa. Ang kanyang noo ay kinunutan at kitang-kita ang pagbabago ng kanyang postura. Lumabas siya saglit upang sagutin ang isang tawag, at pagbalik niya, masamang tingin ang ibinigay niya kay Professor Reyes. Ang kulay sa mukha ni Reyes ay unti-unting nawala. Professor Reyes, malamig na sabi ng dian na ngayon ay halos pabulong na. Mayroon akong natanggap na tawag. Hindi ito maganda. Kailangan nating suriin muli ang ebidensya. Si Professor Reyes, namutla, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Dian, ang ebidensya po ay malinaw. Hindi po tayo pwedeng magpadala sa emosyon. Sigaw niya, pero ang boses niya ay nanginginig na, halos hindi na makapagpaliwanag. Kitang-kita ang takot sa kanyang mga mata. Tumayo ako, ang aking tinig ay matatag. Dian, malakas kong sabi, mayroon pong mali sa aking papel. Isang maliit na marka, isang stain na hindi dapat naroon na pinaghihinalaan kong ginamit para matukoy ang aking papel at manipulahin. Huminga ako ng malalim, ang tingin ko ay nakadirekta kay Reyes. Hinihiling ko po ang isang forensic examination sa aking papel at pati na rin sa iba pang papel na may kahalintulad na mga issue
lalo na sa mga papel na binabantayan ni Professor Reyes. Hinihiling ko rin po na si Miguel ay formal na maimbestigahan sa kanyang pagiging kasabwat sa paninira sa aking pangalan. Ang Dian, na ngayon ay napapakamot sa ulo at pawis na pawis, ay sumang-ayon. Ang titig niya kay Reyes ay mas naging matalim, puno ng pagdududa at galit. Professor Reyes, ipapaimbestiga ko ang bagay na ito, at kasama na rin ang iyong mga aksyon. Ang ngisi sa labi ni Reyes ay unti-unting nawala, napalitan ng takot. Nagtangkang magpaliwanag si Reyes, ngunit ang kanyang mga salita ay nagulo, parang isang sirang record. Si Miguel, na kanina ay nakatungo at kalmado, ay biglang bumangon at nagtangkang lumabas. Miguel! Sigaw ng Dian, ang boses ay matatag na muli. Manatili ka rito. May gusto akong itanong sa iyo tungkol sa iyong kaugnayan kay Professor Reyes at sa iyong pagkalat ng tsismis. Ang pagdinig ay natapos na may kaguluhan. Ang katarungan, sa wakas, ay nagsisimulang lumabas. Matapos ang insidente, agad na sinuspinde si Professor Reyes habang isinasagawa ang masusing investigasyon. Hindi nagtagal, lumabas ang buong katotohanan. Mayroon niyang malawakang manipulasyon sa ilang exam papers, kasama ang sa akin. Napatunayan na si Professor Reyes ang gumawa nito, gamit ang isang hindi gaanong halatang marka sa mga papel para matukoy ang mga ito. Lumabas din na si Miguel ay kasabwat niya sa pagkakalat ng mga tsismis at sa iba pang masasamang gawain sa loob ng unibersidad na may layuning sirain ang aking reputasyon at makalamang sa akademya. Ang pag-inggit niya sa aking mga nakamit at sa aking pagiging pinakamahusay ang nagtulak sa kanya na makipagsabuatan kay Reyes. Si Professor Reyes ay tuluyan ng tinanggal sa unibersidad at nawalan ng lisensya bilang propesor. Si Miguel naman ay naharap sa matinding parusa at halos ma-expel, ngunit binigyan siya ng huling pagkakataon na may permanenteng mansa sa kanyang akademikong record. Ang kanyang pangarap na makakuha ng mataas na parangal ay tuluyang naglaho. Ang pangalan ko ay ganap na nalinis. Ang mga dating nagduda sa akin ay humingi ng paumanhin. Nagtapos ako ng may pinakamataas na karangalan, at ang aking pagtatapos ay naging mas matamis dahil sa aking pinagdaanan. Ang unibersidad ay gumawa ng mga bagong patakaran upang maiwasan ang mga ganitong uri ng pang-aabuso ng kapangyarihan sa hinaharap, salamat sa direktang paglahok ng aking ama. Ngayon, sa tuwing naaalala ko ang mga nangyari, naiisip ko kung gaano kalaki ang pagbabago sa buhay ko. Natutunan kong ang tunay na lakas ay hindi lang nasa aking talino o ganda, kundi sa aking integridad at sa suporta ng aking pamilya. Hindi ko akalain na ang isang simpleng tawag ng aking ama, na mayroong matinding impluwensya sa unibersidad, ay magbabago sa takbo ng lahat. Ito ay isang paalala na ang katarungan ay laging mananaig, at na ang karma ay totoo, na ang masamang binhi na itinanim ay may masamang aanihin. Ang aking kinabukasan ay mas maliwanag ngayon at puno ng aral. Ngayon, handa na akong harapin ang anumang hamon ng buhay, dahil alam kong mayroon akong lakas na lumaban, at may mga tao sa aking tabi na handang ipagtanggol ako. Ang karanasan na ito ay nagpatatag sa akin, at ngayon, ako ay isang mas matalino at mas handang Clara.